Okay, mga pinangganak ko mga kaigsunan malipay usab nga pagpakiguban kaniyong tanan karon ning laing yugto na usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarter Relation nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Igalag pinangga kong kaigsunan atong kauban karon si Brother Jomar Sunggaling. Daghang salamat Pastor ug daghang salamat mga igsoon sa inyong makanunayon nga pag-abang, pagsubaybay ni itong program. Labi na gyud sa inyong pagtan-aw nining taknaa kamo naga-tan-aw sa ato ang Facebook Live, and we're simultaneously live sa nakadayan atong Facebook pages, og hinaut kamo magapabilin din ha og magahimo sa pag-share usab nini nga programa. Ang atong suwito karon nagkanayon Covenant at Sinai. Ato ning timos nga sabton kining ong punto mahitungod sa covenant nga gilusad sa Dios dito sa bukid sa Sinai. Lesson 8. This is lesson number 8. Yes. Sa pagsugod atong hangyoon si Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta mga igsoon. Dalaygon og silimbaw na Dios dinhi taknaan, nagapasalamat kami amahan sa higayon usab nga kami makahimo sa pagtuon ining mga leksyon. Ikaw magapanalangin kanamo Ginoo sa kaalam nga langit nun imong igahatag kanamo nga among masabtan ang mga pulong gikan nini ug among makinabuyan usab. Salamat amahan sa imong pagtubag sa imong mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Igalag mga pinangga kong kaigsunan sa dili pa ta moabo wadto sa tuang K-text. Gusto na akong maghimot ta duha lang ka definition of terms. Definition mahitungod sa covenant. Ang covenant nga word gikan sa Hebrew nga pinulungan nga bireth, meaning to say to cut the barrier. Bot pasabot dito sa bukid sa Sinai, gidala sila sa Dios ngadtong dapita sa kabingawan para makat na ang barrier. Kabalo ka usay barrier between man and God, sin, sala. Yes. So, pinagi dito sa bukid sa Sinai sa paghimo sa covenant, meaning to say gusto sa Dios nga makat ang barrier between God and man or men during the time. So, ay kaduha nga definition of term, ang Mount Sinai o ang Horeb are two words pointing the same mountain. Ang Horeb mao ang Sinai mao ang Horeb. Kadtong gitungtungan ni Moses dito sa bukid sa Horeb, giingon lang siya nagtan-aw sa Canaan, that was Mount Sinai. Kadtong si Elijah, 19 verse 18 sa 2 Kings or 1 Kings. Iyang gitagwan. Ganidagan siya dito sa bukid, sa Kamingawan, o dito siya nitago, ilalom sa juniper tree. Nakatulog siya dito, gipakaon siya sa manulunda. Unya human siya nagkaon, 4 days siyang nagbaktas paingon sa babaw sa bukid sa Horeb. That was Mount Sinai. Wow. So duha ka mga butang nga nahitabo, duha ka mga hitabo nga diin didto ang katawhan sa Dios. Nagkigsugilanon nakigistorya sa Dios. Amen. Una si Moses, ikaduha si Elijah. Yeah. And ang atong teksto nga tagulon makita sa Exodus 19 verse 4 to 6 sa New King James Version yung nagaingon, "You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation." Actually, mo na plano sa Ginoo. Yes. Yeah, that is the plan of God for them. Gikan sa pagkaulipon, nakalimot na sila sa Dios, nakalimot na sila sa magbubuhat o sa manluluwas. So gipagawa sila sa Dios, paingon dito sa Kamingawan, ngadto sa yuta sa Kanaan, yuta sa Saad, para mahimo silang special people, holy nation, o kingdom of priests. Amen. So manay plano sa Dios para maputol ang relasyon
sa sala. Nga mao'y nag-ulang kanilang duha, then there came a covenant. Amen. Okay? And sa atong mahinumduman mga kaigsuonan nga ang Ginoo nagpanalangin kanila dito sa Ehipto pag-abot sa wilderness gipakita ang tanang miracles mga igsoon. Ug ang Ginoo tanan nagabuhat nini gamit si Moses. And kung atong masabtan nga ang Ginoo kanunay adunay ginapaabot nga dadon niya ang iyang katawhan dili tungod kang Moses ha kundi pinaagi sa Ginoo nga gamhanan. So iya gusto niya ipakita kung kinsa kini nga Ginoo sa kinabuhi sa mga Israelites. Okay, so ang kadtong pagtabok nila sa Sa dagat yun. suba sa Red Sea. Sa dagat. Pagtabok nila sa mapulang dagat, so imong makit-an dinhi og imong masabtan nga kadto may usa ka dako kaayong milyahing bato, murag landmark, Brother Jomar, nga buot ipasabot nga nahimo to siyang monumento nga ang Dios kauban kaniya og niadtong tungura ang Dios pinagin siyang baba nagasugo og ang dagat nituman. Amen. So that was a great miracle Wow. para kanila and supposed not to be forgotten. Dili yu dapat kalimtan. Yes. So og pinaagi ni ana there was a barrier nga Red Sea nga dapat tabukon nila nga kung makatabok na sila, Brother Jomar, ang mahitabo mawala doon na nay utlana, doon na nay paradigm shift, doon na nay change nga mahitabo dapat, di ba? O doon na remarkable place, remarkable event nga mahitabo nga diin pwede nang kalimtan nila ang pagka-Egyptian. Tinood, oo. Oh. Pero few months after, gikan sila sa Rephidim, naabot sila sa Sinai. Punuan sa Sinai, dili sa bugtod. Dito sa bugtod, dito sa kapatagan. Punuan sa Sinai. Oh. Oh. And sa atong mga isgutanan ng pastor, duha ka bahin ni. Ang una mo the delivery of the law ug sa sulod ni atong maisgutan niya ang mudawat or the receivers of the law ug ang kinsa ang maghahatag niini nga balaod or niini nga tugon mga igsoon, the lawgiver. Ay katulo mo ang the 10 commandments, ang napulo ka sugo mo na atong maisgutan sa first na part. Second part mo ang the meaning of the law. Unsa ang buot pasabot nini o unsa ang mahimong the function of this law. And second, the law as a promise. Nahimong saad kanato mga kaigsunan kini nga balaod. And the law as an end. Why the law was introduced? Kanila. I-introduce dito sa Kamingawan because kining mga tawhana wala na sila makaila og kinsa ang Dios. Oh, tinuod. Wa na sila kasayod og unsay iyang kinaiya. So pinaagi sa napulo ka sugo mapailap sa Dios ngadto kanila og kinsa siya because the law expresses the character of God. Amen. And sa pila pa lang ka mga bulan mga igsoon nga gibutang kandiya sa atong leksyon nga 3 months pa sa ilang mga pagbaktas gikan sa Ehipto, pag depart nila mga igsoon ni kampo sila dito sa tiilan sa maong bukid nga Sinai. And diha mga kaigsonan, the foundation of the creation of this nation, Israel, was laid. Nga nahimong mas gipabarog mga igsoon. And sumala pa din sa Exodus 19 verse 4, gingon din you yourselves have seen what I did to Egypt. Kamo mismo nakakita o kamo na nagkakita sa akong gibuhat sa mga Ehiptohanon and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Kini nga pamulong mga kaigsunan, gipasabot jud sa Ginoo kung giunsa niya pagdala ang iyang katawhan ngadto kang Jesus Christ o sa Ginoo mismo. So, okay, yeah. Kung mabuta karon diya. Okay. So, ang punto din karon, why did God bring the Israelites out from the land of Egypt? Nganong gidala magyud niya? So, kining mga tawhana man God, mahimo silang receivers of the law. Receivers of God's commandment. So, before sila nga makadawat sa instruction sa Ginoo, before sila makadawat
sa balaod sa Dios aron ilang pagatumanon kinahanglan nga mugawas usa sila gikan sa pagkaulipon sa yuta sa Ehipto. Mm. Kay dili pwede alang kanila nga samtang naulipon sila sa Ehipto, tagaan sila napulo ka sugo. They cannot keep for it. Yes. Di na nila kayang tumanon. Oh. They need to be out from the bondage of Egypt. Mm. So, gihimo ng senaryo daan, Brother Jomar, ang kahimtang sa kaluwasan. Una, ang action of salvation, ang act of salvation, una usa nga mahitabo ay hapa ang sanctification. Mm. Ang sanctification, dito sa human sa Repidim, pag-abot gid na dito sa kapatagan ilan sa Mount Sinai, Mm. there was an instruction from God to Moses na you go down there and sanctify the people. Ah, yeah. Sa to pa, they need to be sanctified. Mm. Dito siya sa tiilan sa bukid sa Sinai. Gani, o inyong basahon ang chapter 19, doon ay mga boundaries dito nga dili nila pwedeng sudlon. Oo. Dili Dili- sa makahimo. So, bisan pag-touch. Bisan sa pag-touch. Yes. Kaya sa panahon nila ka nabuhaton, patyon sila, pinagi sa bato. Bisan pag mananap, mabot dito. Patyon, bisan mananap. Sa ato pag-i-emphasize sa Dios ang pagkabalaan. Mm. So in other words, ang pagkabalaan di ay Brother Jomar, para masabtan nato ang pagkabalaan, set aside. Yes, yes. From the Hebrew word kodesh, K-O-D-E-S-H, Mm. buot ipasabot, kodesh, meaning to say, set aside. Amen. So, the month of Sinai, normal siya nga bukid, Brother Jomar. Mm. But during that time, tungod kay ang presensya sa Dios na adito, Mm. nahimo siyang gitawag og set aside. So, holiness meaning to say, set aside. Number 2, holiness meaning to say, God dwells in it. What makes it holy? Not the Mount Sinai. The physical. What makes it holy? Number 1, usbon ko, it was set aside Yes. to be holy. Number 2, God dwelt in it. Amen. Ang Dios nagpuyo diha kaniya. Mhm. So, the same, di mo atong balay, balaan ni atong balay ha, balaan. So, buti pasabot, ang imong balay, set aside. Mm. Set aside, bawal ang mga butang nga dili balaan, kay set aside ba? Ang buto sa Bisaya sa set aside. Hihiklin. Oo, may pakano. May paning taga-karay ao, kay Karay. maayo pa mag-Bisaya, magsilibuano. Oy. Gihiklin nga pinasahi. Oh, tuara. Law. Oh, hiklin nga pinasahi, marag lamlaw na Lamlaw. gyud ang silibuano. Sa to pa, special na siya Mhm. para po'y anan sa Dios. Yes. So katong panahon na nga ang Mount Sinai, ang iyahang doon sa perimeter area, Mm. buti pasabot, dito taman ang boundary, dito taman ang presensya, dito taman ang required area nga gitawag og Kodesh. O sa ganyang Kodesh, duha. Number 1, set aside, and God dwells in it. Amen. Ang Dios nagpuyo diha kaniya. So, ang punto din karon mga higalag kay igsuonan, atong masabtan nga ang pagkabalaan diay kung ang Dios magpuyo kauban kanato. Amen. And sumala siyang gingon ka na, Pastor. Kini nga kinabuhi mga kaigsunan, even kini atong physical nga lawas mga igsoon, kung giisip na to ni nga mahimong puy-anan sa Ginoo. Di duha, Oh. set aside. Yes. Primero, set aside. Oh. Ikaduha, Mo puy-anan sa Dios. Okay. Amen. Naitulo din na mga kaigsunan atong makita ha, nga nung kining mga receivers sa maong balaod, these holy people mga igsoon, gingon din na, they would dedicate themselves to God and reveal His character mga igsoon. Yeah, again, Brother Jomar, kanang word dedication, kudis gihapon sa Hebrew. Ang pagka-mention. Oh, sa to pa, set aside gihapon. Mm. Once i-dedicate nimo, sa to pa, set aside. Yes, yes. O kanabot pa sabot nga, kana nga purpose, para rin na anak. Oo. Sa to pa, diyo ka nga, ako dedicated man ko nimo. Kasi mo, malitaw, Aha. mangligaw ka no sa, isa ganito, kalimot man ko. Oh, mangligaw ka di, ay, kinsa to, kalimot ko. Sa to pangalan niya. Sa pagpangligaw niya, may ka nga, ako dedicated ko sa imo. Sa to pa, you are only set aside to the woman Mhm. whom you are talking to. Nana ba? So, mao gihapon, if you say nga you are a dedicated person to the Lord, you are holy. Yeah. Because you dedicated yourself, sa to pa, you make yourself
set aside for the Lord. Amen. And the Lord dwells in you. Amen. So, that's number one. Mhm. Mahimo kang balaan Mm-mm. ng mga katawan. Then, next, They would connect other people with God and teach them His laws. Mo ni silang katawhan ang Kingdom of Priest. Yes, gingarian sa mga Okay. saserdote. So, sa di pa mo dawat sa balaod, mahimo silang balaan, Oo. mahimo silang hariano sa sacerdote, kay Mhm. sila ang mutudlo sa mga Mm, tao. Tama yun. Sila ang mag-instruction. Then, the last one is, God would make Israel a channel to enlighten the world with knowledge about Him. Mao ni silang giisip nga mga special treasure. sa ato, panili kay within the Israelites lang. Dili yun. Walay lang nag-mention ganito. Apil ang kinatibukan nga mga katawhan sa tibok kalibutan. So, mali ng doktrina ninyo Nga iyaha lang. nga para lang sa katawhan sa Israel. Kay, Oo. mao man ay pagtuo sa mga Israelites kaniadto. Oh. Gatuo sila nga ang kaluwasan para lang gyud sa Israelites. Munang hambugiro sila kayo. If you want to be saved, you come to us. Mhm. Ang gusto rin sa Ginoo dili. Mm. If you want other people to be saved, you go to them. Mm. So gusto niya nga mga katawhan sa Israel, pag matrain na sila, makamaon na sila on how to live a life according to the character of God, which is, the standard is the Ten Commandments. So they have to live in it and enlighten the people around them. So kanang plano di ay nga, ang maayong balita ipasa hangtod ngadto sa mga hintel. Dili na kay karon lang. Saan na pag yun na? It has been the original plan of God. Yes. Mm. That's like i-mention na siya sa Deuteronomy na 5:3 nga kini nga mga balaod ibuhat ni dili lang alang sa inyong mga ginikanan kundi hangtod kaninyo karon nga mga buhi. Sa Matthew 11 mga igsoon, the King James Version 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Mga kaigsonan, Ang punto ni Brother Jomar, inani manggod. For your information, mga kaigsuunan nga naminaw. Ang kini magong Exodus 19 verse 4, atong i-compare sa Matthew 11. kung unsay Unsay purpose yun sa Ginoo? Kaya ano ba magud ningon ka kadto magud sa Old Testament lahi magud to nga Dios. Lahi Oo. kaysa karon. Karon lahi na pod nga Mhm. Dios unsa man oy. Nabayan na sa Hebrehanon 13:8 Ulay pagkabal. nga walay pagkabalhin ang Dios, Yes, di ba? walay pagkabal. Si Kristo magyapon kaniadto karon ug sa umalabot. Mm-mm. So mini walay change ang Ginoo, ang Dios. So, ang iyang prinsipyo kaniadto, he saved the people of Israel from the land of Egypt to bring them into himself. Mm-mm. Kana mo ingon bitaw ka Brother Jomar nga. What's the reason God has brought out the people of Israel to the land of in the wilderness? Mm-mm. Ang rason, ang tubag, mayon dahil nga, because God wanted them to be in the Canaan's land. Oho. Geographically. Geographically. Geographically correct. Oh, yes. Geographically correct. Yeah. Okay. But, theologically speaking, Mhm. wrong. Mhm. Kung geographical lang ay mohang tan-awon mga higala, tama, kay dadon magyud sila sa promised land dito sa Canaan. Oh. Kana earthly na nga understanding. Oh. Pero there is still more beyond in it. Mm. The Lord said, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and Yes. brought you to Myself. myself. So in other words, gitrain sila sa baktas for 40 years, nagbaktas sila dito para makaabot sila ngadto kay Jesus Christ. Kuno gigamit ang earthly Canaan. Yes. Nga dito sila ibutan. Yes. Pero ang iyag yung pinalig yun nga beyond earthly Canaan, gusto niya nga madala ang mga tao ngadto kaniya. The same sa panahon ni Jesus Christ sa Matthew 11. Mm-mm. Matud pa ni Jesus Christ, come unto me all ye that labor and have heavy laden, and I will give you rest. Yes. So gusto niya mga tao padung gyapon sa iya. Mhm. So katong Diyos nga nagbuak sa Red Sea, katong Diyos nga nagpagula nila sa Ehipto, katong Diyos nga nagdala nila dito sa kaningawan, katong Diyos nga naghatag nila sa Ten Commandments, nga matud pa niya, I will carry you and bring you unto myself. The same Jesus Christ, the same God Jesus Christ, na nag-promise, I come unto me.
Yes. Come unto me. Take my yoke upon you, sa verse 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Ato ta sa John 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Okay. Unto myself, Yes. that where I am, there you may be also. Yes. So mga ragi hapon, God wants to bring you unto Himself. Not to anywhere else. Not to any home else. But to Himself. Modeng, yes. Sukat pa sa unang karon mo ragi hapon. Modeng ang mahitabo karon nga kung huna-huna na to na gusto ta matug langit kay giandaman to sa ginugpuloy-anan dito. Dili lang din na mao ang mga reason. Kung dili tungod kay di ana nga palasyo kana nga puloy-anan naa si Jesus Christ dito. So, buti pa sa mga ako magubingon nga. How can I get ready to be fitted into the kingdom of God prepared for me? Sayon ra. Get close with Jesus Christ. Amen. Kaya ang purpose ni Kristo, dili lang kay mansion of heaven lang. He wanted you to be with Him, to be in Himself. Gusto ni Kristo, kauban mo duha. The same. Ang mga katawhan po sa Israel, aron makaabot sila sa yuta sa Kanaan, simple. Bring themselves into the self of Christ. Amen. Aron makapanunod sila sa yuta sa Kanaan. That's the same requirement. Now, maman to ang receivers of the law. Yes. We did talk about the katawhan. Receivers of the law. Sa mga katawhan nga mudawat sa balaod. Now, let's go to the lawgiver. Yes. The presentation of God's law, mga igsoon, at Sinai was something superb and terrifying. Tungod kay sa mga events nga to makita din ha, Exodus 19 verse 18, giingon, Mount Sinai was covered with smoke. Kato nga hitabo mga kaigsuonan, natabunan o gibalot og mabaga nga aso because the Lord descended on it in fire. The smoke bellowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. So kung naa siguro ka dito sa maong nga mga panahon mga igsoon, grabe ang tremble no. Makita na to o ato ang sabtan ba kung sa mga event. Ang ilang lugar, Brother Jomar, wala kayo'y ulan. Mao. So walay lightning, walay thunder. So kung pag-abot ana ni mga panahon, grabe. Mao na ang nahitabo karon. Ang mga katawhan dito sa ilang lugar ignorante og dugdog. Ignorante og kilat. Pag-abot ito sa Sinai kay grabe. So, ang Ginoo magod mga higala no. Kamong mga naminaw, mga pinangga kong kaigsunan. Ang Dios magod. Namo ko sige panigisulti si Malamon Solomon nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yes. Kabalo mo nganong ang mga tao karon nag-anam ka wicked ang mga tao karon sa kalibutan. Kabalo mo ngano nga grabe na kadautan ang mga tao sa kalibutan karon because there is no more fear of the Lord. Kana bitang fear nga mo result og dili frightening. Dili. Dili frightening ang may tabo. Yeah. Fear siya nga mo resulta og reverence. Yes. Nganong nag-anam kadautan ang mga tao, bisan mga kabataan, manumbag nag mga maestra, mudunggab nag maestra, wala na fear of the teachers. Wala na. Nganong ultimo pulis, tigwason, kita ka kay mga reels video karon nga, ang pulis, naglisod na usaam ni, pusilo na ko ni, duha ka mong pinuti. So, wala na fear of the authority. Nawala ng kahadlok sa otoridad. Ang ato pong mga katawhan karon mga kaigsuonan nato, sometimes nawala nilang fear of God. Ngano, ang mga religion karon grabe kayo. Magwali mga higala, igsuon, ang Dios atong higala. Pangayuy siya kwarta, hatagan kanya kwarta kana prosperity gospel ba. Wala na ma-emphasize ang fear of the Lord. Nawala na ang emphasis of the fear of the Lord. Dito sa Mount Sinai, gipaila ang Dios, nagpaila ang Dios kanila by invoking Himself with fear. With fear. Gusto niya ipakita nga ang Dios awesome, ang Dios wonderful and fearful. Yes. Gusto niya ipasabot nga stricto siya.
That is holiness. Pero dito sa Sinai, gipakita sa Dios ang gugma o ang pagka-istrikto. Amo nang explain later ha. Kay Mao bitaw nang giingon sa Ecclesiastes 12 na 12:13 nga ang fear of the Lord is the beginning of wisdom ato ganina. But karon kahadlok kay ang Dios og tumana ang iyang mga sugo mga igsoon. Ngano, kini man gud nga event mga kaigsoon gikot ni San Pablo ha sa Hebrews 12 verse 18 to 22 or 18 and 22 sa NIV. You have not come to a mountain, referring sa Mount Sinai, that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom, and storm. Sa 22, but you have come to Mount Zion. Katumungong hitabo ang mga igsoon, ug ang hitabo karon parallel ni sa mga kaigsunan. To the city of living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousand upon thousand of angels in joyful assembly. Kita mga kaigsuonan, didto pud ta paingon ini. Didto pud ta mototok tanan mga kaigsuonan. Kung sa ilang panahon dili ka makahimo sa bisan sa pag-touch lang sa maong dapit sa bukid mga igsoon. Sa atong panahon karon andamon po nato na atong mga kaugalingon. Nga naay giset ang Ginoo daan nga pabor mga kaigsoon alang kanato. So para mailhan nato siya nga siya ang ato ang Dios. narabay gingon diri sa Hebrews 12. Gi-show, gipakita sa Ginoo yang pagka Yes. sa man istrikto. Si tawag na. Ingon si San Pablo, be careful. Be careful. Sa ato pa, God wants your attention. Mag-watch yun. Oh, watch for it. Ayaw gyud pagtanga. Oh, be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one, capital O. Yes. Oh, referring to Jesus Christ, who speaks to us from heaven. When God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth. But now he makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. So, the same sa panahon dito sa Egypt, sa Sinai. Sa Sinai. Gipakita sa Dios ang iyang pagka-istrikto. Hay, pastiran sa pagka-istrikto man gud Brother Chuman. Kanang naay something like standard. The standard was the 10 Commandments. Ingon si San Pablo, pagmatngon mo basi di mo maminaw sa ginasulti, gina-instruction, meaning the one, capital O, Yes. referring to Jesus Christ. Basi maparehas mo sa mga tao kaniadto nga nangalaglag, kay wa maminaw sa earthly messenger nga mao si Moses ito sa Mount Sinai. Yes. So ang standard gibaliwala sa mga tao ang standard, which was the 10 Commandments. The same with Jesus Christ today. The standard is the 10 Commandments. So be careful to listen for it. Now, aron mo motuo nga dito sa bukid sa Sinai, gipahawk, or dito sa Kabingawan, gipahawk sa Dios ang gugma o ang justisya, Justice, yes. ang pagka-istrikto o ang pagka-maluluyon. Gipahawk sa Dios ditong dapita. Ayaw mo pagtuo nga ang gugma karon lang panahon na. Dito palang daan naa na ang gugma. Okay, now. Di ba the law is the expression of Its character. God's character? Okay. So, wabot taro din mga pinangga ko mga kaigsuonan na nga punto nga the 10 Commandments is the expression of God's character. Amen. Okay? And mga kaigsunan, kung ato makitaan dito nga sumala ato nga verse no sa Hebrews 12 sa New Living Translation, ipasabot yun dito nga kung sa ilang panahon gani sa una mahimong maputol ka gikan sa katawhan sa Ginoo kung supakon nimo ang sulti ni Moses and now si Jesus Christ mismo mo ay nagasulti kanato mga igsoon, and he is more greater than Moses mga kaigsuonan.
Labaw siya. Yeah, So, that's true. ato anang bantayan mga igsoon. The two versions of this law had been recorded. One at the beginning of the Exodus, and the second in the other as part of Moses' final speeches before entering Canaan. Okay, duha ka Ah. version sa balaod. Mm. Primerong version nakasulat sa Exodus 20. Mm. Ikaduhang version nakasulat sa Deuteronomio 5. Mm. Kung imong basahon, kamong mga naminaw din na, the whole chapter 20 of Exodus and the whole chapter 5 of Deuteronomy, masabtan nimo nga dunay kalainan ang duha ka versions. Yes. Dunay kalainan. Asa ang kalainan dito sa fourth commandment? Mm. The rest, pareho. Pareho, walay kalainan. So, dito sa fourth commandment, sa dinhi sa Exodus 20, nagkanayon dinhi mga Masahan pinangga to, kung kaigsunan. Exodus 20 verse 8. Oh, Remember the Sabbath day to keep it holy. 9. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Brother Jomar, unsay rason nga nung bantayan lang adlaw ipapolay? Because the Lord The Lord in 6 days nagbuhat created the heavens and the earth. So, ang rason nga, remember the Sabbath day. Why should you remember the Sabbath day? Why should you keep it holy? Why on the seventh day shalt thou do any work? Neither your wife, you yourself, your son, your daughter, neither your cattle, nor neither your The stranger within your yes. gates, to sanctify and rest on the Sabbath day. Why? Because the Lord created the heavens and the earth. According to verse 11. Yes. Now, the second version is, Deuteronomy. mga pinangga ko makiksunan, nga mabasa nato sa Deuteronomy chapter 5, Verse mao 12. gihapon, 12, Yeah. 14 to 15. Nagaingon, keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God had commanded thee. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor son, daughter, manservant, nor maidservant, nor thine ox, thine ass, nor any of the cattle, nor thy stranger that within thy gates, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. So, kato, pag dito to sa Mount Sinai, Oo. ang verse 20, Yes. pag dayong sulod na po nila dito sa, pag dayong na po na sulod Canaan. dito sa, tayo sa, Oo. dayong tabok sa Subas Jordan, Mm-mm. gi-remind na po sila ni Moses, pero another version. Kinira po nga ikaw pat kasugo na change ang version. Mm-mm. Pero para nako walay changes, Brother Jomar. Mhm. Doon na lay another love emphasis. Yes. Okay? Na nag-require ang Diyos of emphasis. Primero, dito sa Mount Sinai, we have to keep the Sabbath because God created the heavens and the earth. Sa ito pa, it was emphasized that we need to keep the Sabbath because God is the creator. Mm-mm. We have to worship God as the creator. Mm-mm. Number 2, ikaduhang version. Dito na sa may, dito na dapit sa tampinap sa subak, tayo na sa kanan. Okay. I-emphasize na po dito, you have to keep the Sabbath. Yes. You have to rest upon the Sabbath. You have to make the Sabbath the seventh day of the week as the Sabbath day to keep it holy. Why? Because according to 15, remember that thou wast a servant in the land of Egypt, And and that that the Lord thy God brought brought thee, thee. and thence through a mighty hand and by a stretched arm, therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. So, ang rason dili ka may kaingon nga another version which became a contradiction to the first version. Yes. Dili, nga naman. No. I-emphasize din niya ang pagka-redeemer. Mm. Nga siya ang nagluwas kaninyo. So you have to worship Him on the Sabbath day. You have to keep the Sabbath day holy. Why? Because the Lord God redeemed you
from the bondage of Egypt. Amen. Ang dito sa sa chapter 20, matud pa, you have to keep the Sabbath holy, the seventh day of the week. You have to rest on it. Mhm. Why? Because God created the heavens and the earth. So kung ipinali na to, Brother Jomar, kung atong sabton pag-ayo. Oo. Yes, sa Exodus 20 verse 11, nagkanayon, because God created the heavens and the earth. Yes. Okay? For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Sa 15, And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath. okay, wrap up na to tanan. Mm-mm. Ang verse 20, you have to keep the 10 commandments because God is the creator. Amen. Amen. Especially you have to keep the Sabbath day holy Yes. because God is the creator. Mm. He created you. He is your Lord. Imo siyang Ginoo. Mhm. You have to follow Him. Yes. Kasi naglalang kanimo. You have to worship Him on the Sabbath day. Simbaha ang Dios. Matag adlaw ipapulay kapito ka adlaw sa semana kaya naman. Siya ang naglalang sa langit dagat ug yuta. Apil kanimo. Amen. Siya ang nagbuhat kanimo. Deuteronomy chapter 5. Kaya na niya makatawan sa Israel. You have to worship God. Why? Because He is a redeemer. that brought you from Oh, siya ang nagluwas kaninyo gikan sa Yes. ito. Sa to pa, this is love. The Ten Commandments is talking about love. Pero Amen. ang hustisya o ang kaluoy gipahawk sa Dios gadto kaniya nga naman gipresent sa Ginoo nga siya ang creator. Mhm. Sa to pa, you have to follow me because I am your Lord and I am your creator, or else grabe ang ako ang judgment para kaninyo as a Lord. Mhm. Kaya akong tag-iyas tibok kalibutan pati sa inyong kinabuhi, ako'y tag-iyan ini. Pero ang gugma po, Brother Jomar, I am your redeemer. Yes. So, kitang mga katawhan sa Dios, duha ang rason nganong magsimba ta, magpahulay ta sa adlaw ipapahulay. Amen. Nganong simbahon na to ang Dios matag adlaw ipapahulay. Ngano man? Siya ang nagluwas kanato. Siya pod ang naghimo kanato. Siya ang atong Savior, siya ang atong Lord. Mm. Therefore, Brother Jomar, tama ang emphasize ni Jesus Christ. Siyempre, siya na ginag-emphasize na sa Marcos 2:28 nga nagayon. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. yes. So kung atong na-discover mga kaigsunan nga siya atong creator karon, si Jesus Christ atong creator, atong nasabtan karon. And kung kita naga-claim sab nga siya ang atong savior, atong redeemer mga igsoon, dili gyud ta makahimo sa paglimod nga dili ta motuman nining kasuguan mga igsoon. If you only claim Him to be your Redeemer, your Savior, and then you do not accept Him to be your Lord, then you will be professing to follow Jesus Christ Mm. without keeping the commandments of Christ. Amen. Ikaw lang kamako niya, yes, I am saved by Christ. Pero you don't accept Him to be your Lord, you don't even keep the Sabbath day holy. Amen. Amen. Di nimo bantayan ang adlaw ipapulay nga mahimong balaan. This lawgiver mga igsoon, kung atong masabtan nga ang kasuguan atong tumanon mga igsoon ngano kikini nga kasuguan nagapadayag usab sa iyang gugma. And this love sa Romans 13:10, love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Love is not the substitute of the law. Yes, if the fulfillment of the law. Love does not destroy the law, Yes. but it fulfills the law. Nahimong Love matuman. is not an exchange of the law. Yes. It is not a replacement of the law, Mm. but it is the fulfillment of the law. Meaning to say, if you don't have love, you cannot keep the 10 Commandments. Amen. Sometimes you can keep the 10 Commandments even without love. That's why Mhm. the Pharisees and the scribes, Jesus Christ told them nga, kung ang imong pagkamatarong enough lang at the level of the Pharisees and scribes, then in no case, you cannot enter into the kingdom of heaven. Yes. Kaya nga naman, the Pharisees and the scribes keep the 10 Commandments without love. Gusto ni Kristo nga when we keep the 10 Commandments, it is because of love. Amen. That's why sa John 14:15, Jesus Christ said, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma kamo kanako, bantayin ninyo ang akong mga sugo. Sa unang pangdaan mga kaigsunan, basig karon lang nato nasabtan mga igsoon nga or atong nasabtan lang nga ang instead magtuman sa kasuguan diha na ta sa gugma mga kaigsunan. Ang balang kasulatan nag-explain na daan ini nga mga bersikulo. Love God sa Deuteronomy 6 verse 5.
makita niyo diha ang Exodus 23:11, naigi pasabot diha mga igsoon nga kining gugma sa Dios, honor and venerate God by giving him first place in our lives. Himo na to siyang una sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Muna giingon nga, if you thou shalt not have Any other God before me. Yes. Ayaw mo pagbaton lang Diyos. Kung higugma ka sa Diyos, Wala. ayaw pagbaton lang Diyos. Yes. Kung higugma mo siyang asawa, ayaw mo pagbaton lang asawa pas. Naraman din na. Honor God without replacing him with any idol, mga igsoon. Revere God's name, reputation, and character. And honor his day of rest and worship the Sabbath. So, ang primerong upat ka sugo, Yes. naghisgot may tungod, nagtudlo may tungod, og unsaon pag Higugma. pakita og gugma ngadto sa Dios. Amen. Now, what about the another 6 commandments? The love of man. Love your neighbor sa Leviticus 19 verse 18. You have to love your very first neighbor who is or who are your parents. Amen. Amen. Diba? So Oo. you have to respect your parents. That's number 1. Honor their life. father and their mother. Diba? Then, Respect life. respect life. Do not kill. Respect marriage. Do not commit adultery. Respect people's property. Thou shalt not steal. Respect the reputation of others. Kung unsa ang Ayaw ilang... pamakak. Oh, yeah. Ayaw libaka. Ayaw Oh. pangdaot sa mga isig katao. Respect ourselves so that no selfish desire stains our character. Ayaw pagsilo-silo sa uban. Mhm. Oh, pag usos tupi ngayon na, patupi po ka. Kibusiling na patupi na. Pareho na. Galatians 3:24 mga igsoon. Unsa ang giingon? Unsay function niini nga balaod mga kaigsoonan? Niini nga kasuguan or niini nga togon mga igsoon? Galatians 3:24, so the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith mga igsoon. Kini man gud nga kung ato lang masabtan mo sabay pulos niini nga nung kinahanglan to bantayan mga igsoon, mao ni naga-point ka na to. And nagatudlo ka na to, paingon kang Jesus Christ, mga igsoon. Kimatod pa ni Paul sa Romans 7:7. Mm. Kung wala pa'y balaw, di ko kailang panapaw. Oh, Then, the sum of functions of the law, it keeps us away from evil. Magahimo ka na to nga mapalayo ta sa kadautan, mga igsoon. Leads us to Christ. Mupaduol ta kang Jesus Christ. He points out our sin, nga masabtan na to ang atong mga sala, mga igsoon. He gives us property or prosperity, mga kaigsonan. It gives us wisdom, maghahatag ka na to sa kaalam. It gives us freedom, maghahatag ka na to sa kagawasan, mga igsoon. It gives us peace, mga igsoon. Mahimo na atay peace, mga igsoon. That's why ang kini nga kalinaw, mga igsoon, diha lang yun na to makit-an kang Jesus Christ. Ngano kay ang iyang napulo ang kining kasuguan mao ang iyang standard or mao ang iyang karakter, mga igsoon. so buti pasabot, sumala sa James chapter 1 verses 23 to 25, ang balaod daw salamin. Ang salamin, manamin ka sa salamin, batod pa sa Romans 3:20, ang balaod dili baka matarong sa tao, kung Yes. dili ang balaod igo lang sa musulti ug unsa imong sala. So ang kahibalo sa sala, moabot kanimo. Yes. So may balo ka, kadunay buling imong naong, kung ang salamin musulti na buling imong naong. So moingon ang napulo ka sugo nga nakapanapaw ka, matod pa ni Paul, di ra ba ko kabalo ko sa panapaw kung wa unta magsulti ang balaod, Yes, nga dili yes. ka manapaw. Yes. So meaning, makahibalo kang nakasala ka tungod kay napulo ka sugo nagsulti nga dili ka magpakasala. So, pero wala magpasabot nga ang napulo ka sugo may mapasaylo kanimo. Oh. Kay dili man mahitabo nga ang sa amin mo imong ipahid sa imong dagway kung nahugawan ang imong naong, mga igsoon. Kabalo ka Romans chapter 7 verse 12, the law is holy, just, perfect and good. Yes. Those are the characters of God. Yes, yes. The same, God Dios holy, perfect, good, and righteous, and perfect. So, kung imong pamalandungon pag-ayo ang mga higalag kaigsunan, ingon ana ang balaod, usa siya ka koral, kumbaga, Yes. God's law is like a fence that creates a large free space for life and warns that beyond a specific point, danger, problems, complications, and even death awaits. Kung napaso na to ang sugo, mga matay ta, kaya nga naman wala na protection. Yeah. Pero ang balaod may mag-protect ka na to. Okay? The law is also a signpost pointing to Jesus, mga igsoon.
Mao ni nahimong magatudlo kanato paingon kang Hesus who forgives our sin nga mo'y magahimo sa pagpasaylo sa atong mga kapakyasan and changes our lives nga magahimo sa pagbag-o sa atong kinabuhi mga igsoon. In this way, it leads us as a pedagogos, a custodian, a guardian to Christ. Schoolmaster, Yeah, sa yaya kung Bisaya. Mm. Dili mo gyud sa teacher kanang pedagogos, Mm. yaya. Yeah. Ang yaya may magtudlo sa bata nga magkigpaamigo sa bata ngadto sa teacher. Yeah. So, ang napulo ka sugo may buhaton kanimo paingon sa teacher. Amen. So, Nag-una na daan. again, I would not have known sin except through the law. Mm-mm. So, batud pa ni Paul sa Romans 7:7, di ko kailag sala kung wa pa ang napulo ka sugo nag-ingon nga dili ka manapaw. Karon, sa diha nakabalo na si Paul nga nakasala siya. Asa man siya ni padulong? Padulong siya kan Jesus Christ. Yes. So, ang Ten Commandments mao'y naghatod kaniya paingon kan Jesus Christ. So, pinagi sa napulo ka sugo, nakaila siya nga dunay Kristo. Matingala gud ko ining ubang mga relihiyon. Ingon silang wa nay napulo ka sugo. Pero mingon sila nga Ginoo pasaylo ami sa mga sala. Asa man mo nakasala? Yeah. Diba? 1 John 3:4. Asa mo nakasala? The sin is the transgression of the law. Ang sala may paglapas sa kasuguan. So asa mo nakasala? Muni dakong pangutana din na karon mga pinangga kong kaigsunan. Mga bitaw, nga kung ato nasabdan mga igsoon nga unsay ang function nining balaod sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kini usab nga balaod mga igsoon or kini usab nga kasuguan, gisulti po ni sa atong leksyon nga usa ka tugon mga igsoon or usa ka covenant mga kaigsunan ug nahimong usa ka promise mga igsoon. That's why dinhi sa Deuteronomy 4 verse 13 sa original Hebrew nga pagkahisgot din na ang sa English ingon, and he declared to you his covenant which he commanded you to do, the 10 words. Mao ning giingon dito. Dabar ang gilito ka ng words. And sa wrote Hebrew. them on 2 tables of stone. Yeah. Wala na lain mga kaigsonan. Kini nga promise or kining dabar mga kaigsoon kung ato Ang English word sa pulong dabar, yeah. promise. So sa 10 words, ato pa, every commandment, kay 10 commandments man na, It's a promise. is a promise. Yes. Is a promise. Ano lang tayo time, dili may gala, pero magsample lang ta ha. Thou shalt not have no other gods before me. So the promise is commitment with God. Amen. He will remain with you forever. Yes. Thou shalt not bow down into any graven images. The promise is magpabiling kang magsimba sa tinuod nga Diyos, not to any idols. Thou shalt not name the Lord of God in vain. But pasabot there is, the promise is reverence. You have to respect God and God will respect you. Remember the Sabbath day to keep it holy, meaning to say, God will sanctify you, God will bless you, God will rest together with you. Pag ingon na po sa kalima kasugo nga, tahurim gidikanan, aron magtaas imong kinabuhi. So doon ay promise tanan, Brother Jumar. Kamu na lang tiwas, thou shalt not kill. The promise is there, meaning life. Yeah. So, kada promise, may mga 10 words sa Hebrew is 10 dabars. But pasabot 10 promises. Amen. Ang giredi sa Ginoo para kanimo o kanako. So we will take the 10 commandments, not a horrible thing for us. Yeah. We will take and accept the 10 commandments as every word of promises. Dabar. That's why it can be translated as word or a promise mga igsoon. Ang usad gani diya sa example nga inyong makita mga igsoon sa panahon nga natukod na ang templo mga igsoon. Dito sa panahon ni Solomon, the promise nga iyang gi-mention diha balik-balik, there has not failed one word or the bar of all his good promise, the bar which he promised through his servant Moses. Mga kaigsonan, ang Ginoo pod nag-rebel or kita mismo mga kaigsonan anata karon sa mga panahon mga kaigsonan nga kinahanglan nato tukuron nato ni ato ang templo mga kaigsonan. Kining ato ang kinabuhi mga kaigsoon, kining ato ang lawas mga kaigsoon nga mga templo sa Dios mga kaigsoon. And God promised, naghatag na siya o nagpasaad na siya kanato mga kaigsonan sa pagbago sa atong kinabuhi kung kita sa mismo magahimo sa pag-offer sa ato ang kinabuhi. Dahil seryoso nga isyo. Kaning sa Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Bantay mo ha. Magigala, pinali nun Bantay na to Yeah. Oh ha. There's an end. Diba? Nag-ingon man ang amahan, nag-ingon man ang Diyos nga
I brought them out from the land of Egypt para moabot sa akong kaugalingon. Mhm. So dadon sa Dios ang mga tao from Egypt, the Israelites from Egypt to himself. Yeah. Bisan si Kristo nagpromise, I will come again and receive you unto To myself. yeah, tinud. So si Kristo nag-ingon, come unto me. Mm. So gusto gyud sa Dios nga moduol kita kadto kaniya. How? Nga makaduol kita kang Kristo. Ngunit problema karon niya. Ato ta sa Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ingon sa tanawa, wala na lagi na puno kasugo kay Tapos na. gitapos ni Kristo. Gitapos. Okay. Lahi ang gitapos, Brother Jomar. Yeah. Lahi pod ang natapos. Oh. Wala man mag-ingon na Christ has ended the law. Wala man gihimong verb ang end. Is the end of the law. Gihimo man siyang adjective. Yeah. End of the law. No. So sa to pa, kung bisayaon nimo wala mag-ingon nga si Kristo mo'y nagtapos sa balaod. Si Kristo mo'y katapusan. Oh. Dayon sa may katapusan sa tubig sa supa. Dagat. Dagat. Tungod ba kayo na dagat na wala ang suba? Wala, nagyapon. Nagyapon. Pero ang river will end at the ocean. So the ocean is the end of the river. Sa to pa ang tumong sa sapa dagat. So in other words, ang tumong sa napulo kasugo mao si Jesus Christ. Tinuod. Okay, aron mo to dunay duha ka klaseng End. sa Greek. Sa gimension diha sa Romans 10 verse 4 mong igsoon. The first or kanang end telos nga nagatudlo or gipasabot niya as objective or objective siya. The second is kining end nga iskatos or the final morning gitapos. Ang telos mo nang giingon nga the end ocean is the end of the river. Telos Yeah, nga. yeah. Objective. Oh. Pero may yung kang salida, the end, mana. Wala na, wala is kumpay. So mo to iskatos. Aha. Now, ang gigamit karon sa Romans 10:4 mga higala, wala man magsulti nga Christos nomos iskatos. Wala man yung Christos nomos iskatos. Wala man mag-ingon nga Christon nomon iskaton. Ang gilitok is Christon at Christos nomos telos. Yeah. So telos, mo pasabot si Kristo ang tumoy. He is the point. He's the point of the law. Yeah. So sa to pa, i-explain na kaganina nga when you keep the law, you will be led and pointed to Jesus Christ. Yes. Ang tuyo sa Dios nga gusto niya ang mga katawhan maangkon niya. The way ang mga katawhan maangkon ni Kristo, that's why gidala niya dito sa wilderness, gitagaan niya napulo kasugo, kaya pinaagi sa napulo kasugo, ang mga tao makailang nga sila napakyas sa standard sa pagkamatarong sa napulo kasugo gikan sa kinaiya ni Kristo. So ang napulo kasugo maoy mutudlo sa mga tao nga Israelinhon paingon kang Kristo para ang mga tao maghinulsol mangayog pasaylo. So therefore natuman ang giingon ni sa Dios nga I will bring them unto myself. Yeah. Through the Ten Commandments. Amen. Through the Ten Commandments. Natingala kung ano ani ra gud na wala na natong butan sa tuang diagram no sa tuang PowerPoint. Testingira gud ninyo balaod. Ang balaod kung lapason sala. Ang sala gilap na nabuhat sa mga taong makasasala. Ang makasasala nagkinahanglan og manluluwas. Ang manluluwas mao ang grasya. Ug ang grasya mo si Jesus Christ. Si Jesus Christ mao ang gospel nga giwali sa mga pastor. Di ba? Wala ni napulo kasugo, pastor pataka ka lang. Sige, wa na may napulo kasugo. So ano nakibalo man kang nakasala ka? Yeah. So wala ang pay sala, papas ang sala. Tagalon. So wala na pay makasasala. Di papas ang makasala. So wala na ta magkanalag manluluwas kay wala may makasasala. So wala na pay grasya. Wala na po'y Kristo. Wala na po'y may balita. Mang-resign mga pastor. Wala naman sila trabaho. Wala trabaho mga pastor. Ngano nagpabilin na mo? Ngano nagpabilin na mo magpastor? Ngano magsige mo magwalis may balita? Kamong mga pastor nga naminaw karon. Ngano magpabilin mo magwalis may balita? Nga kanang may balita mao man na si Kristo. O kana si Kristo mao na ang grasya. O kanang grasya mao na
ang gikinahanglan sa nga maoy manluluwas sa mga makasasala nga nakasala batok sa napulo ka sugo. Muatras sa tanan po. Di ba? Yeah, mabalik sa Manang dili susundan. pwede oy. Kamo mga pastor na minaw karon, salamat nga nagwali mo sa mga balita. Bot pasabot na apay napulo ka sugo. The law, or therefore, the law was our tutor, or this law will bring us to Christ, mga kaigsuonan, that we might be justified by faith, sa Galatians 3:24. Dinhi, sa kang Ellen White, Patriarchs and Prophets, page 305, the law was not spoken at this time exclusively for the benefit of the Hebrews. Wala lang nigisulti mga kaigsuonan para sa benepisyo sa mga Hebrewanon, but God honored them by making them the guardians and keepers of this law. Para sila ang magbalantay nini mga kaigsuonan, but it was to be held as a sacred trust for the whole world. Dili lang sa ilang banay mga kaigsuonan, but tibuok kalibutan. The precepts of the Decalogue are adapted to all mankind, and they were given for the instruction and government of all. 10 precepts, brief, comprehensive, and authoritative, cover the duty of man to God and to his fellow men, and all based upon the great fundamental principle of love. Kini tanan mo sangko or mutudlo dito sa kinatubuk ang pundasyon nga mao ang gugma, nga mao si Jesus Sa Christ. katapusan, matingala mo ngano nga ang uban dili mo tumang sa napulo ka sugo kay lisod. Pero number 1, kung doon nalay gugma, dili lisod ang napulo ka sugo. 1 Juan 5:3, ang gugma may katumanan sa kasuguan. Number 2, dili lisod tumanon na pulo ka sugo. Dili kapoy. Kay kung imo tumanon na pulo ka sugo, way trabaho. Number 1, di ka magbaton og laing Dios. Yeah. So way trabaho. Ah. Kay mabaton kag laing Dios, problema oy. Magpasan-pasan ka, dili ka magsimbag linilok nga larawan. Kay kung magsimba ka linilok larawan, magsige kag procession, magsige kag kugos-kugos og larawan, dakong trabaho. Di ka magamit sa ngalan sa Dios pasipala. So way trabaho, dili, pulos dili. Pagka Sabado, pahulay ka, recess. Sa una estudyante pa ko, elementary, malipay kong mag-recess. Kamo, mag-uol mo mag-recess. Magkig debate, magkig lalis. Tingnan mo pahulay. Hindi magkig ko na mo pahulay. Kaya ba yun, ikaupat ka sugo, maunay sugo nga well-explained. Pero maupay sugo nga wala masabti. Kana ikaupat ka sugo, manay sugo nga nag-ingog remember. Maupag yun limtan. Diba? So, tanan nga naa sa napulo ka sugo, explicit kayo nga pagka-explain kanatong tanan. Pero, matuman nato na kung doon natay kugma nato ngadto sa atong Dios. Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Kaning napulo ka sugo mo niyang kinaiya sa atong Dios. Yes. Imagudi, Genesis Kapitulo 1:26, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, according to our image. And that image is the glorious character of God. We come short to the glory of God because we sin against God. Yeah. Ang atong sala may nakapakabos ka nato gikan sa imahe sa Dios. Kung mawala ang sala, makat off ang barrier ng mga sala, we can become at the level of God's righteousness. Kung wala na yung sala, pasabot, natuman na ang napulo ka sugo. Nagapangayuan, nagpasaylo ang sala, nawala ang sala, kaya ato nang gisumbong kang Kristo, gikumpisa lang nato, ipangayuan natong pasaylo, si Kristo po nagpasaylo na kanato. So we meet the standard level of the 10 Commandments, which is the righteousness of Jesus Christ. Amen. Kung si Kristo maghatag kanimo sa pagkamatarong, that is according to the standard of the 10 Commandments. Buot ipasabot, you will become holy. Sa dihang giluwas ka ni Kristo kay siya manluluwas man, justified by faith. Sa dihang nilakaw ka kauban ni Kristo, that is holiness. That is kodesh. That is dedication. That is sanctification by keeping the 10 Commandments. Ang ginamagapanalangin kanimo, mag-ampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga likaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin, sa mensahe, sa maayong balita nga mo nadunggan. Kini mga pulong ug unsay nakulang ini ikaw magdugang pagpasabot
sa tanang mga naminaw. Kaming tanan mutuman sa imong kasuguan, dili tungod kay nahadlok kami kanimo, apan tungod kay nahigugma kami kanimo. Ang among kahadlok may resulta sa pagkaikog o paghigugma kanimo, may hinungdan nga gaan alang kanamo ang pagtuman sa imong kasuguan. Ikaw magapanalangin sa tanang naminaw unta karon Ginoo. Ilaha panglawas, ilang paninapi, ilang panghuna-huna, tagay kalinaw, labaw sa nilang pagtuo o pagpanabot sa pulong nga gihisgutan dinhi sa mga programa. Ikaw magapanalangin sa panimalay sa tanan nga mga nagapaminaw, sa tanan nga mga TV crew o kanamo usab, ikaw magabugkos kanamo sa kagugma nga walay mawala kanamo hantos panon sa pagbalik. Tanang mga volunteer sa LCM-FM, mga towermen panalangin usab. Kining tanan na mong gitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen. Amen.